Mga kaibigan, mga kababayan, saan man kayo naroon, mula sa maulan na lansangan ng Maynila hanggang sa maliwanag na sidewalks ng New York. Mabuhay! Ito na naman po ang inyong paboritong social commentator, si Lan na parang lumang radyo na hindi pa namamatay kahit puno ng static ang signal ng gobyerno. Ngayong ika-labing-anim ng Nobyembre 2025, habang libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo, mga tunay na sundalo ng katotohanan at mga sumasama nilang kababayan ay nagdadatingan sa luneta. Tayo'y magiging saksi sa isang bagong yugto ng ating walang humpay na telenovela, ang korupsyon sa palasyo. Bakit po ba ako nagiging dramatic? Kasi mga walk ha, hindi ito basta rally, ito ang unang araw ng 3 araw na protesta ng INC para sa transparency, accountability, justice at peace. Diretsong hamon sa mga nakaupo sa Malacanang. Nakala mo'y may forever na term extension sa pagkurakot. At habang nagpupuyos ang galit sa Quirino Grandstand, tayo magdadive deep sa skandal na gumugulo ang 100 bilyong peke na flood control projects na sinasabing ipinasok ni Presidente Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez di umano sa 2025 budget. Oo, yung budget na pinirmahan niya noong December 30, 2024. Hindi ba parang Christmas gift sa mga kontratista? Pero para sa atin, ito'y bomba na nagpapahayag ng 25 billion pesos na kickback sa bulsa ng hari. Paumanhin po sa mga nakatira sa ilalim na bridge, hindi ko sinasadya ang pun. Pero seryoso subscribe na kayo sa channel na ito, mga kawok, para sa bawat video tulad nito, may witty job, may factual punch, at may call to action na hindi basta-basta. Hit that bell at maging bahagi ng ating laban para sa katotohanan. At ngayon simulan natin ng ilang mga minuto na deep dive. Hindi ko sasabihin na magiging boring kasi kung boring, di sana nag-umpisa na ako magbenta ng insurance sa Amerika. Okay, mga kababayan, isipin nyo Luneta, yung lugar na dating venue ng EDSA, People Power yan sa EDSA. Ngayon ay venue ng INC's Rally for Transparency and a Better Democracy. Ayon sa Manila CDRRMO, as of 10 a.m. ngayon humigit kumulang 21,000 na daw ang dumating. Libo-libong puting damit, tulad ng mga anghel na nagbababala sa mga demonyo sa gobyerno. At hindi ito basta-basta Ay, nako, ito'y 3 araw mula November 16 hanggang 18. Bukas sa lahat, hindi lang sa mga miyembro. Bakit? Kasi ang INC sa loob ng kanilang 111 years na kasaysayan ay hindi nagiging tahimik kapag ang bayan ay nalulunod, literal at figurative. Okay, alalahanin ninyo noong 1970s, tumindig sila laban sa martial law. Ngayon, laban sa martial law, martial budget law, yung 100 bilyong pisong insertions na sinasabing bogus flood projects. At sino ang whistleblower? Si Saldico, dating chair ng House Appropriations Committee na ngayon ay parang pelikulang action star, fugitive na, naglabas ng video mula sa kagubatan ng kanyang pagtatago. Sinasabi na si BBM mismo ang nag-utos na lagyan ng 100 bilyong piso ang budget para sa mga proyekto na hindi umiiral. Ghost projects, ika nga, anya. Okay, Parang multo na nagpapakita lang kapag may pera na. At ang kickback, 25 billion pesos daw sa bulsa ni Marcos. Di ba? Parang slot machine, one pull jackpot. Okay. Ay, nako, shoutout po sa ating mga viewers at saka sa ating mga subscribers. Malapit na po tayong mag 20,000 subscribers. Baka hanggang bukas makuha na natin yung 20,000 subscribers na yan. Okay pero teka mga kawok, hindi ito chismis mula sa Facebook group ng mga tita. Ito'y batay sa mga pahayag ni Ko sa kanyang video noong November 14, 2025 na kinumpirma ng mga dokumento sa House. Ang INC hindi sila basta nagrarally, sila ay nagiging tinig ng Diyos para sa hustisya. Tulad ng sinabi sa kanilang pahayag para sa transparency at better democracy. Samantalang ang Malacanang, kami ang alam kung sino ang nagsisinungaling, sabi nila.
Oo nga, kasi kayo ang may monopolyo sa teleprompter. Okay kung ang INC ay simbahan ng katotohanan, ang palasyo ay kasino ng kasinungalingan. Laging may house edge. Para sa mga OFW na nanonood sa UAE o Canada, isipin ninyo yung pera nyo na ipinapadala, bakit napupunta sa mga proyekto na hindi man lang nagpapababa ng tubig sa pateros. At sa mga kabataan sa Pilipinas o Australia, ito ang inyong laban. Hindi TikTok challenge, kundi tunay na change. Okay shout out sa mga kababayan sa Pilipinas, mga matapang na lumetagor sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates at Italy. Salamat sa inyong views Cheers! Kayo ang fuel ng ating fire. Ngayon, mga kawok, mag-zoom in tayo sa krimen. Ang flood control projects na sinasabing peke, ayon kay Saldico si Speaker Romualdez ang nag-utos na lagyan ng 100 bilyong piso ang 2025 budget di umano. Hindi para sa mga bagong dam at kanal, kundi para sa mga kontratista na kaalyado ng admin di umano. Ano ang resulta? Substandard na construction, ghost projects na hindi nakikita ng ombudsman. Hanggang ngayon, at baha na parang annual tradition sa Metro Manila. Remember typhoon na nag-ulan ng 2024. Yung mga proyektong yan, dapat ay nagiging shield pero nagiging sieve. Lahat ng tubig dumadaan. Kaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang linggo, lumabas ng 194 billion pesos na vinito ni BBM sa budget. Pero hindi yung mga insertions na kanyang hiling Irony alert, binito niya ang mga hindi niya gusto. Pero pinirmahan ang kanyang SOP na 25 billion pesos, di umano. Parang diet, di ba? Hindi ako kakain ng cake pero yung frosting okay lang. At si Koha, sabi niya, hindi siya nakakuha ng pera mula roon. Pero inilagay siya bilang scapegoat. Okay. Ngayon, fugitive na, nagbabanta ng buhay niya. Destabilization daw, sabi ng palas. Oo, destabilization. Destabilization ng kanilang pera. Ito'y hindi bagong kwento mga kaibigan. Tulad ng sinabi ni Plato sa Republic, ang corruption ay parang sakit sa kaluluwa ng Estado. Kailangan ng katotohanan bilang gamot at ang INC sila yung doktor na hindi nagbibigay ng placebo. Sa kanilang rally, hindi sila nag-uutos ng kaguluhan, nag-uutos ng katarungan. Samantalang si BBM, akala mo'y bagong mukha ng Pag-asa noong 2022, pero ngayon mukha ng bagong mukha ng pera. Flood control more like cash flow control straight to the pockets. Para sa mga kabataan, isipin ninyo sa halip na maging future leaders, bakit kayo magiging future taxpayers ng utang na ito? At sa mga OFW sa Japan o Germany, yung remittances nyo hindi ba dapat sa edukasyon, hindi sa election funds ng mga politiko? At kung nagugutom kayo sa katotohanan, mag-subscribe na at maging member ng #WalkWithLan, exclusive content para sa mga handa na sa laban. Mga kabok oras na para sa main event, ang takedown ni Bongbong Marcos, si BBM na akala natin ay bagong simula pagkatapos ng Duterte era. Pero wait, Duterte's PDP ay sumasama sa INC rally. Irony squared, sabi niya, bagong Pilipinas. Pero anong bago? Bagong paraan ng pagkurakot? Yung 100 bilyong pisong insertions, diretsyong utos niya, ayon kay Ko, hindi ba parang Uniteam na naging Uniscam? Si Marcos na lumaki sa luxury ng Marcos Wealth na sinasabing galing sa loot ng martial law. Ngayon ay nagiging expert sa budget insertions. Insertion? Parang surgery na walang anesthesia para sa bayan. At ang flood projects sa halip na maging Noah's Ark, naging Titanic, sinking under corruption. Ayon sa Commission on Audit, mahigit 50 billion pesos ang nawawala sa mga proyektong ito mula 2023. At habang nagbabaha sa Tondo, nag-vacation ba siya sa Germany? O with the family reunion sa expense ng taxpayers? Ito'y hindi personal, ito'y sistematiko Ang dinastiyang Marcos ay parang virus na nag-mutate mula martial law hanggang modern scam.
Pero ang IMC sila'y vaccine, matatag, may prinsipyo at hindi nagpapatalo sa herd immunity ng katahimikan. Sa rally na ito mga kaibigan, hindi sila naghihintay ng Diyos na maghahatid ng hustisya. Sila mismo ang nagiging instrumento. Shoutout ulit sa mga Pinoy sa UK o Italy. Kayo ang diaspora na dapat maging echo ng sigaw sa luneta. Hindi silent supporters ng status quo. Ay, nako, engaging question muna tayo mga kaibigan. Ano sa tingin ninyo mga kawok? Dapat ba mag-resign si BBM? Comment down below at mag-share para marating ang mas marami. Ngayon, ano ang gagawin natin? Una, sumuporta sa INC rally. Mapayapa pero malakas ang boses. Pangalawa, maging aktibo, mag-sign ng petitions, mag-share ng facts, hindi fake news. Pangatlo, botohin ang katotohanan sa 2028, hindi ang pera. Para sa mga OFW sa Hong Kong o UAE, gamitin ninyo ang inyong boto abroad. Para sa youth sa Pilipinas o US, ito ang inyong revolusyon, digital at boots on the ground. Ito'y hindi katapusan, simula. Tulad ng sinasabi ni Rizal sa Luneta mismo, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. At ang INC sa pamamagitan ng rally na ito ay nagiging gabay na ilaw. Kung ang gobyerno ay showbiz, ito'y plot twist. INC as the hero, Marcos as the kontrabida who trips on his own greed. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership Sama-sama panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan, #WalkWithLan. Shoutout muli mga kaibigan sa Pilipinas, United States, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates, Italy. Sila po yung 10 bansa na nag-ambag ng pinakamalaki sa ating YouTube channel mula pa noong 2020. Yes, tama po kayo. Mag-6 na taon na po ang ating channel. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. I-like na rin po ito, i-share at see you next time. Ito'y si Lan signing off. Ops, hindi dahil tapos na, kundi dahil magpapatuloy tayo, mabuhay ang Pilipinas.